mao'y maghatag og kinabuhi. Tungod kay ang tao buhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi Frilibricum Church o ugda sa Mungkado Equi Frilibrium kon EFB Group mutanyag niining tulumanon ang pagpadayag sa maayong balita. Mayong gabi sa mga kaigsunan, mga higala sa tigpaminaw nining atong programa karon. Welcome sa inyong tanan. Unang-una sa dili pa ko mupadayon, magpahibalo ako daan sa mga kaubanan sa pagtuo sa Equi Frilibricum World Religion Church sa nakalalayang branches nga karong umabot nga Biyernes. Mao ato ang selebrasyon sa ika 100 years sa pag-commemorate sa atong Divine Equilibrium. So, gihangyo na akong tanan, gihawang na akong tanan nga makatambong sa niining atong maong buluhaton. So, padayon kita mga igsuon, welcome. Balik ko na ako, welcome. Programa karon ining broadcasting ministry. Karon ato hisgutan ang usa ka importante nga tapiko nga magahatag o giya sa atong espiritual nga kinabuhi, ang mga butang nga dapat buhaton sa tao aron mapanalanginan sa Dios. Ang panalangin sa Dios dili lang mo nagagikan sa atong mga panginahanglan, kundi usab kini nagagikan sa paagis pagtan-aw sa atong kasing-kasing ug pagkamasinugtanon sa iyang kabubuton. Ang pagpuyo sa matarong, pagtuo ug pagampo, pagtabang sa uban ug pagpasalamat sa Ginoo mao ang paagi nga nagbukas sa mga pultahan sa mga panalangin ug grasya sa kinabuhi. Ang atong relasyon sa Dios nagahatag sa atong kinabuhi ug kahayag sa matag adlaw. Ug pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton, kita makadawat sa dagkong panalangin, pagpabilin nga matinud-anon, pagpasalamat sa iyang grasya ug pag-alima. Mga kapatid, sa ating programa ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa, ang pagbibigay gabay sa ating espiritual ng buhay, ang mga bagay na dapat gawin ng tao upang pagpalain siya ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga pangangailangan, kundi isang pagsukat ng ating mga puso at pagsunod sa kanyang kalooban. Ang pamumuhay ng matuwid, pananampalataya at panalangin, pagtulong sa kapwa at pagpasalamat sa Diyos ay mga hakbang na nagbubukas ng pinto ng pagpapala at biyaya sa ating buhay. Ang ating relasyon sa Diyos ay nagbibigay liwanag sa ating araw-araw na buhay, at sa pagsunod sa kanyang kalooban, tayo ay tatanggap ng malaking pagpapala. Patuloy tayong magmatyag, magpasalamat at magtiwala sa kanyang walang katapusang biyaya at pagmamahal. Mga kapatid, ang mga butang nga buhaton nato aron mapanalanginan sa Dios. Ang Dios adunay dakong plano alang sa matag usa kanato. Siya nagatanaw sa mga ato mga kasing-kasing nagahimo sa iyang kabubuton alang sa kaluwasan o kahimsog sa tanan nga nagpamanalangin sa mga sugo. Ang panalangin sa Dios dili lang pagpahimulos sa ato mga panginahanglan sa material nga aspeto, kundi nagahatag usab og kahayag sa atong espiritu, magatabang nato sa pag-atubang sa mga pagsulay sa kinabuhi.
ang mga butang nga buhaton aron mapanlanginan kita sa Dios usa ka hinumdumanan nga punto nga kinahanglan masabtan og buhaton sa matag magtutuo. Sa atong pagtuon karon atong tan-awon ang mga butang nga buhaton sa tao aron mapanalanginan sa Dios og pinasikan sa Biblia og tan-awon ang mga ilustrasyon ug aplikasyon ini sa atong matag adlaw nga kinabuhi. Ang Dios ay may malaking plano, kapatid, para sa bawat isa sa atin. Siya ay nakatingin sa ating mga puso at gumagawa ng kanyang kalooban para sa ating kaligtasan at kabutihan. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang tumutok sa ating mga material na mapangailangan, kundi nagbibigay din ito ng liwanag sa ating espiritu at tumutulong sa atin sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Ang mga bagay na dapat gawin upang tayo'y pagpalain ng Diyos ay isang mahalagang aspeto na kailangang maunawaan at isabuhay ng bawat mananampalataya. Sa ating pag-aaral ngayon, tatalakay natin ang mga bagay na dapat gawin ng tao upang pagpalain ng Diyos sa batay sa mga talata sa Biblia at susuriin natin kung paano ito mailalapat sa ating pang-araw-araw na buhay. Una, unsay buhaton sa tao aron mapanalanginan sa Dios. Una, magpuyo nga makatarunganon. Pagpuyo nga makatarunganon igsoon. Ingon ang Mateo 6 kapitulo 5 bersikulo 6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, and for they will be filled." Ang una nga butang nga buhaton aron mapanalanginan sa Dios mao pagpuyo nga makatarunganon. Ang paghangyo sa Dios nga kita magkinabuhi nga matarong ug magpagpaningkamot nga matuman ang iyang mga sugo. Usa nga sa mga tawo nga nagapaningkamot sa pagbuo sa matarong nga kinabuhi, maghandom ug magapaningkamot sa pagpalambo sa relasyon nila sa Dios ug ngadto sa uban ug may gitabangan sa Dios. Ang unang hakbang upang tayo pagpalain, kapatid, ng Diyos ay ang pamumuhay ng katarungan, ang pagnanais ng Diyos na tayo'y mamuhay ayon sa kanyang kalooban at magsikap na tuparin ang kanyang mga utos ay isang daang patungo sa pagpapala mula sa kanya. Ang mga taong nagsisikap na mamuhay ng matuwid ay pinakamalakas ng Diyos upang magtagumpay. Sa usa ka baryo, mga kapatid, adunay usa ka mag-uma nga magsunod sa mga prinsipyo sa Dios sa iyang pagtrabaho. Dili siya maglimbong sa iyang mga kauban ug magapaningkamot sa maayo nga trabaho. Sa iyang pagkapatinud-anong pagkamasinugtanon sa Dios, nakadawat siya og daghang mga panalangin gikan sa Ginoo. Lakip na mga milagro sa iyang uma ug ang pagkahimak sa mga pagsulay. Isang halimbawa, mga kapatid, ang isang magsasaka na nagsunod sa mga prinsipyo ng Diyos sa kanyang trabaho. Hindi siya nang uto o nagmamagaling sa ibang tao. At masigasig siyang magtatrabaho ng may integridad dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. Siya ay pinagpala sa kanyang mga ani at mga pagsubok sa buhay. Pangalawa, mga kaigsunan, unsay buhaton, pag-ampo ug pagtiwala sa Dios. Ang Bible nagaingon sa Hebrews kapitulo 11 bersikulo 6, "Without faith it is impossible to please God." Ang ikaduhang butang, mga kaigsunan, aron makadawat sa panalangin sa Dios mao ang pagtuo ug pag-ampo. Ang Dios nagatanaw sa atong kasing-kasing ug ang pagsalig sa pagtunga ang tanan nga atong mga panginahanglanon mahimong matuman. Pinaagi siyang grasya sa usa ka dakong pamaagi sa pagdawat sa mga panalangin. Ang pag-ampo, igsoon, usa ka paagi sa pag-establisar sa atong relasyon ngadto sa Dios. Ug pinaagi sa pagtuo, magasugod ang mga panalangin nga mga tubag nini. Ang ikalawang bagay na, mga kapatid, na dapat gawin upang pagpalain tayo ng Diyos ay pagkaroon ng pananampalataya at magdasal. Binibigyan tayo ng Diyos sa kanyang mga pangako at sa ating pananampalataya
tayo ay natututo at nagtitiwala na siya ay tutugon sa ating mga pangangailangan. Sa pagdadasal, tayo ay nagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Si Ana, sa Biblia mga kaigsunan, ang usa ka inahan ni Samuel, nakasinati sa kapait tungod siyang pagkabaog. Apan pinaagi siyang tinuod nga pag-ampong pagsalig ngadto sa Dios, gipanalanginan siya sa Ginoo ug usa ka anak. Ang iyang panalangin nagsugod pinaagi siyang pagtuo ug pagsalig ngadto sa Dios. Tulad kay Ana na hindi nagkaroon ng anak sa matagal na panahon, nagdasal siya ng taimtim at nagtangkang magtiwala sa Diyos. Dahil sa kanyang pananampalataya, binigyan siya ng Diyos ng anak na si Samuel na naging isang dakilang propeta. Pangatlo, mga kaigsoon, ang ikatulo nga buhaton mao ang pagbibigay at pagtulong sa kapwa. Ang Bible, sabi ng Bible sa Lucas 6:38, "Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap." Ang paghatag o pagtabang sa uban usa ka pamaagi sa pagdawat sa panalangin sa Dios. Ang Ginoo nagpromisa, nagsaan siya nga kung maghahatag kita, siya maghahatag usab ug ang mas daghan pa nga mga panalangin. Ang Dios gusto nga kita magpuyo sa kalipay o maghimo sa maayo alang sa uban. Og ang panalangin dili lang sa atong kaugalingon kundi usab ngadto sa uban. Ang pagbibigay at pagtulong sa kapwa kapatid ay isang paraan ng pagpakita ng ating pagpapahalaga sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang pagpapala sa mga taong may malasakit at nagbibigay sa mga nangailangan. Si David, sa isang pagkakahari, nakakita og usa ka tawo nga nagkinahanglan og tabang. Bisan pa ang daghan niya sa mga kabus nga nasakupan, apan igsuon siya naghatag walay pagpaduko sa pagtabang. Ang iyang tinuod nga kasing-kasing naghatag ug nagdala sa iyang gingharian ug mga tawo nga nagsunod sa iya ngadto sa dakong panalangin. Kapatid, si David ay isang hari, bilang isang hari, ay isang halimbawa ng pagbibigay sa kanya mga nasasakupan. Kahit siya ay may mga marami ng ari-arian, patuloy ng tinutulungan ang mga nangailangan at hindi siya naging makasarili. Dahil dito ang kanyang kaharian at ang mga tao sa kanyang paligid ay pinagpala. Pang-apat, mga kaigsunan, ang ikaupat nga mga paagi aron buhaton sa tao mga panalanginan, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang Bible sa John 14:15, "If you love me, keep my commandments." Ang pagsunod sa kabubuton sa Diyos, pinagi sa tinumanon sa iyang mga sugo, usa ka importante nga aspeto sa pagdawat sa mga panalangin. Ang mga tao nga nagahimo sa kabubuton sa Diyos, nagadawat og dakong grasya. Ang pagkahibalo sa iyang kabubuton ug pagsunod nini magahatag sa atong kinabuhi ug mga panalangin nga labaw pa sa atong gilawman. Imagine this one. Ingon ana ang sekreto sa Dios kung kita masinulod matinudon sa iya. Kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagpakita ng ating pagmamahal sa Kanya, kundi ito rin ay isang susi sa pagtanggap ng Kanyang mga pagpapala. Ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nagiging tagapagmana ng mga biyaya na nagmumula sa Kanya. Si Noe, nakadawat sa panalangin sa Diyos tungkol kay siya nagsunod sa kabubuton sa Diyos, bisan pa sa kahimtang nga walay nakasabot kaniya. Bisan ang iyang pamilya na luwas gikan sa baha tungkol sa pagsunod ni Noe sa kabubuton sa Diyos. Ang importante igsuon, madawat imong kaluwasan sa dihang imong sundon kanunay ang kagustuhan sa Diyos igsuon. Dili ang atong kagustuhan, kung dili iyang kagustuhan. Atong subayon ug sundon kay diha nagpadayag siya nga siya magahatag og mga panalangin. Mga kapatid, si Noe sa gitna ng isang masalimuot na panahon ay naging tapat sa Diyos.
Bagamat walang nakakikita ng kanyang mga ginagawa, nanatili siyang tapat at sumusunod sa utos ng Diyos. Dahil dito, siya ay at ang kanyang pamilya ay naligtas mula sa malaking baha. Ang ikalima, mga igsoon, nga buhaton maong pagpapasalamat at pagpuri sa Diyos. Usahay dili ta ka pasalamat sa Ginoo. Usahay kung naman tayo nadawat ng mga panalangin, maulahin nato pagpasalamat ang Ginoo. Wala to na kung na'y panalangin gidawat nimo, pinagi sa imong isig kataw, pinagi sa imong igsoon, pinagi sa imong higala, gigamit sa Dios kana aron ka panalanginan. Unang-una ang Ginoo pasalamat ingon ang Salmo sa 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise, give thanks to Him and praise His name. Right, son? Ang pagpasalamat daw, ang pagdaig sa Diyos, nagpasabot nga kita naghatag og bili sa iyang mga buhat sa atong kinabuhi. Sa pagpasalamat sa Diyos, nagbukas kita og mga pultahan sa panalangin. Ang Diyos nagatanaw sa kasing-kasing nga puno sa pagpasalamat. Sa pagdaig og mga tao nga magpasalamat ug magdaig sa iyang mga ngalan, magadawat siyang grasya. Tawag, masalig sa Ginoo. Kung kita magpasalamat sa mga grasya nga dawat nato, sa iya mas doble ihatag pa niya ang mga grasya nga dunay mga panalangin. Kapatid, ang pagpapasalamat at pagpuri sa Diyos ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa kanyang mga biyaya. Ang mga tao na may pusong mapagpasalamat ay nakakaranas ng patuloy na pagpapala mula sa Diyos. Kung magpapasalamat tayo, binubuksan natin ang pintuan ng pagpapala sa ating buhay. Si Paul o si Silas sa prisuhan, nagpasalamat, nagdaig sa Diyos bisan sa ilang kanisdanan. Bisan sa ilang pagkabungkag, nakadawa sila og milagro kung nakagawa sila gikan sa prisuhan. Ang ilang kalipay o pasalamat nagbukas sa pultahan sa mga milagro nga gipakita sa Diyos kanila. Timan mga kaigsunan, ang Ginoo magalihok sa misteryosong pagi sa imong kinabuhi. Si Pablo at Silas, kapatid, habang nakakulong ay patuloy nagpapasalamat at puri sa Diyos. Sa kabila ng kanilang paghihirap, naranasan nila ang makapangyarihang tugon ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng kalayaan. Mga kaigsunan, ang mga butang nga buhaton aron mapanalangin kita sa Diyos, dili lang naglakip sa pag-ampog mga hiyas nga gipakita sa gawas, kung dili naglakip sa tinuod nga kasing-kasing nga nagapaningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Siguro nga ang Diyos igsoon magahatag sa tanan nga mga paningkamot sa pagbuo sa iyang kabubuton ug pagpaningkamot sa pagtabang ngadto sa uban. Ang mga bagay, mga kapatid, na ito ay mga hakbang upang tayo ay mapagpala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating kapwa at para sa kanyang kaluwalhatian. Patuloy natin sundin ang kanyang kalooban at magpasalamat sa kanyang mga biyaya. Mga kaigsoon, ang panalangin sa Diyos, dili lang nato buhat hulaton, kinahanglan usab nato kining buhaton. Ang Diyos matinud-anon sa iyang saad, apan nagpaabot siya nga ang tao magpuyo sa pagtuman, sa pagtuo, pagpaubos, kung atong buhaton ang matarong pilion ang maayo, bisan lisod ug magpabilin nga matinud-anon, bisan walay nagtan-aw. Ang panalangin sa Diyos musunod yun na igsoon. Blessing will follow. Hinumdumi ang tinuod nga panalangin, dili lang material, kundi kalinaw sa kasing-kasing, kusog sa pagsulay, kahayag sa kagitgit ug paglaom bisan sa kalisod. Kung atong ihatag ang atong kasing-kasing sa Dios, siya maghatag kanato og kaugmaon nga puno sa grasya. Busa maglakaw kita sa matag adlaw nga naghadlok sa Dios, nahigugma sa iyang isig katao ug matinud-anon sa tawag sa Ginoo. Ug sa hustong panahon makita nato nga ang kamot sa Dios naglihok, nagpanalangin, nagyaog, nagbukas og mga pultahan nga walay tawo makasira niini. Padayon, pabilin, tumana
Kay ang Dios nga atong gialagaran dili gyud magpakyas. Busa igsoon nining gabion gihangyo ikaw nining kagabion ug tapuson ko kining atong mga mensahe pinaagi niya sa atong mga pag-ampo. Sa manamati karon mga igsoon higala, ang Dios nalipay namati ka karon siyang pulong ug atong hinumduman ang pulong sa Dios naghatag og kinabuhi ug kanunay ang panalangin magaawas sa matag individual nga kinabuhi nato igsoon. Busa gihangyop ikaw sa pagduko igsoon alang sa atong mga pag-ampo. Gamhanan ug balaan namo nga Dios iniunin ning ka gabion. Salamat sa imong mga pulong Ginoo ngamong napaambit ining kagabion. Hinaut Ginoo magahatag kinig luna sa among kasing-kasing, magapamunga kini Ginoo aron ang among kinabuhi puno sa imong mga panalangin ug grasya nga sa kanunay sa among kinabuhi Ginoo ikaw ra gyud among gisandigan niini. Sa mga namati karon o Dios, sa mga viewers Ginoo, ikaw Ginoo magapanalangin usab kanila. Unsa man ilang kalisod, unsa man ilang problema nga atubang karon, Ginoo ako nagadol kanila, nagahangyo kanimo nga ikaw magasulbad sila mga problema, unsa man material, spiritual, bisan pa mga butang Ginoo, ikaw among sandigan kini tanan. Kaya wala kami mahimo Diyos, wala ka busa kining tanan among ibalik ang dakong himaya diya sa pangalan nga gamanan sa ngalan ni Kristo Jesus ug diya sa pangalan equilibrium nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen o amen. Kalipay sa tawo, kalipay sa tawo, makadawat pagumanan sa Diyos. Mga igsoon, inyong labati ang makahuluganon ug matulon-anong mga pulong sa Dios. Hinaot na kini mga kaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpatalimog kanunay ning tulumanon. Pagpadayag sa maayong balita nga gihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group.